number to lalabas dyan, 192.168.0.10. Baka mapagkamalian ha. Okay? Then, next. So, eto na po yung lahat ng features na dapat natin gagamitin. Ang dami po niyan. Halos 13 yan lahat. I mean, marami pala sa printed ko. Akala ko ilang sa. Basta ito yan lahat, class. Marami yan. Isa-isahin natin. Ano? Ang unang i-install po dyan, etong pangalawa. Active Directory Domain Services. Yan ang unang-unang rules or features na dapat meron sa server ninyo. Okay? Kaya kung sa tinig mo yan, may lalabas ang dialog box. Tingnan nyo ha. I-select ko siya. May lalabas na ganito. I-add nyo lang. Add features nyo lang. Click mo siya. Then selected na siya. Then again, next. Next mo lang yan. Wala ka namang gagalawin dyan. Next. Next. Then install. Yun lang. Okay? Ganun lang po ha pag-install. Pero wala pang configuration na in-install pa lang natin yung isang rule. Mamaya, pagkatapos niyan, i-configure na po natin siya. Diba? Okay na siya. Close. Diba? Eto na. Pero tingnan nyo doon sa taas, may nakalagay. Notification. Kanina wala yan. Hindi ko nakalimutan pala. Na automatically, pag hindi pa tapos ang configuration, maglalagay yan ng notification. Ibig sabihin, may gagawin ka pa. Pero anong ginawa mo dito? Kaya, di ba hindi pa tapos yan? Then close. Papansinin nyo dito sa notification, dito, di ba? Sabi dito, hindi pa po daw tapos yan. Hintay mo lang matapos yan. Di ba? Again, for example, kung titingnan natin dito, di pa talaga tapos yan. So, yan mo lang hanggang sa matapos siya mag-install yan. Pero kung gusto mag-install ng another features, pwede naman. Pero mas maganda, bago ka mag-install ng panibago o ibang mga features, hintayin mong matapos yan. Okay? Madali lang naman yan. Kung mabilis ang computer natin, automatic, mabilis yan mag-i-install. Huwag kayong mag-alala, class, kasi during assessment naman, ang ipapagamit daw sa English mga laptop. Imagine, laptop. O, diba? Sa atin kasi desktop lang. Pero mapa-desktop man yan or laptop, yung procedure or paraan kung paano mo gagawin, puro parehas naman yan. Siguro mapaisip kayo, baka sa iba man or baka iba, yung configuration pag laptop, hindi po. Puro parehas yan. Nagkataon lang na during our practice, ang ginagamit nyo, mga desktop. Pero ang ibang assessment center kasi, ang ginagamit nila, laptop. Kasi mas mabilis, mas less sa space. Kung desktop kasi, may mga gagamitin pang mga ibang mga cabling. Pero pag laptop, malinis ang mesa. Yun ang makikita doon. Sa isang table, 2 laptop ang gagamitin ninyo. Diba? Mas maganda. Pero during our practice, hindi ko po kayo pagagamitin ng laptop. Swerte ka mo. Diba? So, pag-assessment kasi, bayad na yon, masira nyo man, at least bayad na yon. Kumbaga, kasama na yung tinatawag na, tawag doon, pag nagbayad ka, SSMP. hindi, kasama na yon. Anong tawag ng bawa ngaya? Nakadisgrasya ka. Insurance. Insurance pala. Ano? Naka-insured na yon. Pag nagbayad kayo ng assessment fee, lahat ng gamit doon, naka-insured na. Kaya masira man nyo yung laptop, walang problema. Wala kayong babayaran kasi bayad na yon during your assessment. Pero kung papagamit ko laptop, wala namang insurance yon. O, paano pag nasira? Goodbye laptop. Bakal sayang, diba? Saka wala naman papagamit sa inyong laptop, pati. Ano, yung laptop ko lang, tingin nyo. Hindi nga sa akin yung papagamit ko pa. Ngayon, class,
Di ba tapos na? Ngayon Tapos na. dito, sabi dito, may additional pa daw na steps. Ibig sabihin, hindi pa talaga tapos yung install natin. May configuration Kaya, pang ayun lang po mangyayari. yan. Promote Pwede this man server i-close to mo yan, domain pero makikita control. mo yan doon. Yung ganito na promote this server to domain controller. Kahit i-close mo yan, dito makikita mo pa rin. Promote this server to domain controller. Wala, no choice na. Para talaga ma-configure yung Active Directory domain, Domain. i-click mo Domain siya expansion. para tuloy-tuloy. And ganito, ang lalabas. Dito class, may tatlong option. Ano, tanda na lang ha. Yung unang option, pwede ka daw mag-add nitong server na Domain. to doon sa existing server na. Ibig sabihin ito, ikukunin natin sa another server. Diba? Hindi naman po natin gagawin yon. Kasi nga, dalawang computer lang ang gagamitin natin. Ibig sabihin, dito naman sa pangalawa, mag-a-add Add a new tayo domain ng to panibago existing dun sa server. meron ng dati. Bakit forest? Oh, bakit tinatawag na forest? Halimbawa, eto, di ba, ang mga forest ngayon, no? Forest ngayon, ito forest din. Madahon. Grabe ngayon ang forest. Sa kada forest, may mga puno yan. Imagine natin, na kada puno, network yan. Network. Dahil ko lang sabihin, sa pangalawa, meron ng existing na forest, makikisaw-saw lang tayo. Ano ang ibig sabihin niya? Hindi naman gagawin natin yun, kasi nga, in the first place, dalawa lang ang gagamitin natin na computer. Kaya, ang gagawin ninyo, mag-a-add tayo ng panibagong domain. Add a new forest. Mag-a-add tayo Add a ng new panibagong domain dun sa ating forest or gubat. Ngayon, Gubatan. ano ba yung domain na gagamitin? Pag sinabing domain, gaya ng www.facebook.com, domain ang tawag natin dyan. So, halimbawa, ang binalagay sa inyo, testda.com. Yan. Yan yung domain na gagamitin. Tesla. Okay? Testda.com. Depende yan ha. Kung sinabi ng assessor, ang ilagay mong domain, pangalan mo, firstname.com. Meron pa nga yan, minsan nilalagay, .local, o ganyan pinapalagay. Sundan nyo lang, gawin nyo lang para hindi kayo magkamali, di ba? Sa ngayon, lalagay natin .com. Ay, tanda na, yung domain po natin, testda.com. Okay? Then, click next button. Okay? Matagal. Click natin. Then, ang password niyan, kung anong password natin, dun sa administrator, yun CSS din ba? dito. Ano nga yun? CSS. Alt. at 2023. Dito sa confirm, CSS at 2023. Then next, tuloy-tuloy lang yan. Then click mo next button. Then, hintayin mo matapos yan. Pag okay na, i-click mo lang yung next. Next. Okay, nag-verify pa siya. Busy pa siya. Ito, okay, next na. Okay, hintayin lang na matapos. Next. Tapos, next ulit. Ano itong gagawin? Next. Then, may babasahin ulit yan for prerequisite Next. checking. Pagtapos na, saka mo ngayon, i-click yung install. Okay? So, hintayin natin. Okay na? Natapos na yung Tapos dyan ang niya. install par. Click ka na kayo ng Install. Ay. Ganun lang kasimple. Ganun lang po kadali. Paano mag-add ng Active Directory Domain Services. Expansion. Diba? Nakuha po. Nakuha. Yes, sir. Yan. Medyo matagal yan. Ang iba man yan, mag-restart pa. Okay? Mag-restart pa yan. Okay na? Question! Kakaisa pa lang tayo ha. Tanong. Hindi natin yan ubusin class ha. Ang gagawin natin, isa-isahin natin yon hanggang sa magawa natin lahat.
Kaya maraming gagawin sa server. Let's go team. Diba? O, kaya ibig sabihin, simula sa Monday, pag ako nagpa-activity sa inyo, kasama hanggang dito. Sa isang table, isa lang gagawa. Dapat yung kabila, Windows 10, dapat yung kabila, Windows Server. Diba? Kaya matagal. Kaya siguro sa isang, halimbawa, sa isang meeting natin, kulang-kulang 2 oras sa isang tao lang. Kaya matagal po ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba sa assessment naman, halos 8 hours yung gagawin kasi. Yung pong kompletong package yung kompleto. Kaya matagal ito. Kwanto sawa, kasakay, hintay. Diba? Kasi, ang package naman yung kasama naman sa yung cabling nun, kasama yung pag-configure ng router, lahat naman yun. Okay? Close. Tapos, close. Ayan. So, kung titignan natin dito, nandito na yung Active Directory Domain Services. Automatic naman yung restart yan, syempre. Kala. Pag restart po niyan, class, may nag-install na niyan, sigurado. Yung AD, ibig sabihin Active Directory Domain Services. Tapos, automatic i-install niya na dyan yung tinatawag na, may isa pang feature dyan na in-install niya. Makita natin mamaya. Ano ba yung features na in-install niya? Nakasamang na-install nung mag-install tayo ng Active Directory Domain Services or ADDS yung tinatawag. Okay? Eh, ibig sabihin itong server na to, may domain na siya. Ano nga yung domain nito? Testa.com. Ano po? Pero pangalan niya, server. Iba naman yung server name sa domain name. Diba? Tatandaan natin na na. Jessa, ayan naman, kadakol na. Kung dati, Windows na lang, simple, basic. Ngunyan. Ngunyan na po talaga. Ini ang puunan ng talagang subject nito sa CSS. Hindi po nagpupuon sa server. Kaya expected ko na talaga dapat matindi na kamo pagsabot ng second semester. Talaga pag second semester, mastery na lang kamo. Kaya yan, sir. Mapangani kita sa troubleshooting. Kasabi iba kaya nila ng troubleshooting. Papakalasin pa kamo kaya ng system unit actually. May assembly sa kanya system replyan. Kaya kompletong test package. Kaya man yan, sir. Ay, kaya nito yan. Kami pa. Kamo pa. Kami pa din, sir. Kami last school semester kasi, nagkataon nun, may okasyon dito yung GS, Seniors Night. Kaya, ang dami ng babayan Seniors Night. Kaya sad na yung assessment. Yung Seniors Night muna. Mahal kasi yung Seniors Night, lalo sa babae baga. Magaon pa kay Sinda. Pag sa babae. Ma-make Kasi up. yung gown niya daw, 1,000 na. Tapos yung sapatos pa. May bayad pa yung pa-make up. Buti kung lalaki lang, nakakual lang. Puro polvo. Pwede. Puro Pero polvo. kung kasi, paano naman, kung hindi kayo mag-aayos pag seniors na halata. Kasi kayo yung star of the night. Ang babae kasi, pag seniors o juniors night, ang stars of the night nun, ang mga babae. Kaya Sana all babae. Kailangan kasi long sleeve lang, di ba? Tapos coat, pantalon na itong, sapatos, masiba ko makintab, tapos. Palag-palag Pero na. pag babae, pangit pag hindi nag-ayos. Diba? Kaya mas magastos sa babae. Ang lalaki siguro mataas na 1,000, di ba? Gagastos din. Pag na yung sapatos. Oo. Pero pag babae, isang gamit lang, Ribo na. Ang 1,000 arkila ng gown, pangit pa yun. Yung 1,000, pero man lang yan ko yan. Dapat at least mga 2,000 pataas para bonggang-bongga ka. Star of the night. Diba? Ito nangyari kaya. Kaya mo niya siguro, ang seniors night, isa naman ang mapapot kayo. Tapos sir na kantor, Aldrin, hapon na nagpan na namayad lang siya, kadakol mga lapses. So,
Wala ko naging problema, kaya ako nila magkapag kang seniors night lang yan sa program. Mapagal man talaga. Tapos ang binakal, kang seniors night, ito bagang CCTV. karo payong nadakula. Ayun yun, ito nagkaroon rin po ang kulay. Ginamit niya kang graduation. Napakitolos sa Nasayang sa na. paano kang graduation ganda na to? Maduruso na maray. Maura ng puti. Mauranan pa. Pakitulos niya po sayang mga kadwa pa sing dakulaw na payo. As in, pag tinukit mo talaga, may waso ng pagkakuyan niya. Ayun, no? Class, may yellow. Nadakol na. Ang in-install niya, kung kita nag-install ni Active Directory, nag-install sa datos ni DNS. DNS. Kaya, Duwa sinadagdag. diba? Kita lang mo na. So, question naman sa Ayun. Active Directory, may hapot, May sir. mayo na. Nakuha mi na. Ano ang sunod na igibuho na i-install? Okay? Again, rules. Next. Ganyan namin yung install ta. Ang sunod pong install dyan, ini DHCP. Yun po yan ang sunod. Kaya, pero, bago ko mag-install ka yan, ini po ang igibuhon inot. Kaya, Next muna. bago mag-install ka yan, ini po kaya mga router tayo, yung mga kulay puti, dyan ito. Ito mga puti pong router, may DHCP na ini. Yan. May mga high technical term na kita. DHCP. Dynamic Host Control Protocol. Ang sabihin. Kaya, ini kaya ang nagtatao ng IP address once na connect kita sa sarong device. For example, piso Wi-Fi. Pag nag-connect ka, itong piso Wi-Fi, ang matao sa imo ng IP address. Automatic yan. Diba? Kaya po sabihin, dahil kang DHCP, diba, kang router, mas isa na device, pag-connect naman sa router, magi mo ng IP address para duman sa device na to. Ang abot. Ining computer tang ining server, dapat po iyo ini ang magtaonin IP address. Bako po ini. Kaya kay kuwanta na si DHCP kay ni dapat naka-disable mo na bago kita mag-install ni DHCP sa server. Madali mo na baga mag-install yung mga rules, click ka lang ng click. Pero siguraduhan mo na si DHCP kani dahil po nagkagana. Kaya dapat mabuksan mo ang DHCP kani. Paano? O ma-open ka mo dyan ni Internet Explorer, ita-type mo si IP address ng router mo. Halimbawa, o di ba may password ini? Patay kita. So 192.168.1.1. Iyo po yan ang IP address gani. O pag-enter mo kaya, haagadan ka ang username saka password. Aram ta, dahil. Sa Indo, ang mga maluwas yan, kung ang malibo, usually kaya, ang user kaya, admin man lang. Login lang. Ang password, admin. O try na daw nga titik, admin. Enter. Asa ka. Paano na-reset nini? Sala po May gani sir. resetter man ni class. Anong password ka ni sir? Admin, admin. Username, admin. Ang password, admin. Ano daw lang kani. Sala. Isa, initan niya sa kuya ko. Abo baga sir. The password, please try again. Sige naman, Atron. Admin. Patay na. Oh, mag-reset kita ng router. Mag-reset kita. Marisin. May mahinig ka mo dyan nag-root. Wala mo dyan pa yan. May perdibli ko ta. Ini. Sa router ng class, may mahinig ka mo dyan na side na lagot. May nakalag, reset. Mga router nindong ini. Ang sa indong, button yata ang reset button. Baga sir. Sa class, ang mga ganindong. May mahinig mo dyan, nakasurat, reset.
Dahil hindi sa tigsasak-sakan sa mga araw kanina. Magkatayo Dyan. button. May button, ayan po. Ang reset dyan sa indo, button. Ayan po. Pinipindot. Iya po, sir. Ako, bangko. Sinalagan mo na nin. Dago. Kayo, dago. Kasi may pin dyan Doon oh. nandito yan, class. Doon Kasi na. may mga button na preset. Doon nandito ni mga 20 segundos. Dapat mag-off ang sa inyong router. Pwede yun, di ba may ilaw na pula? Nabibili pa nga Sige. Ako mahilig. Ma-off yan. Yun na. Halimbawa sa kuya, i-reset mo siya. Yan, reset naman Ati, yan. may green pa baga. Pinod na nila. Ano ko yung hold nila? Green na baga sila nag-ilawig di. Sa sina, O, yun na. Green. Pupula na naman. O, nagpula na naman. ma-off yan. Tapos ma-off yan. Ay, nag-una. Yun na yan. Connect sa 1 terabyte. Pag na-reset nito, class, ulitin ninyo ha, ulitin. Ulitin daw, Internet ulitin. Explorer, i-type nito si IP address niya. Sa inyong IP address, 0.1. Sa kuya kaya, 1.1. 192, 168. Uy na. Yun! Uy! Ayun na. Bagi ko ako yung Next na sarili ulit, ko. next na ulit. CSS at CC23. Yun natin lang mo. Parehas. Conform call CSS at CC23. Parehas. Ano? Kaya uniform yan. Then, siyempre, next, ano ni? Ilong mo na. Yan. Next na lang gawin. Yan. Start. Ano ni? O, ano na ni sir? Yung malaga kong password. CSS. Karay. Yun. Yan sa kuyang environment. Sa di ba man sigurado? Iba man sir. Next ni sir, next. Next mo na lang. Wireless. I-cancel mo na lang tayo. Next mo lang. Next mo lang. I-maximize mo daw. Lang lang window. Ang window. View. Ano na yan? Kasi mo iba man ang kuya. Ano? Unplug. Hanapon nito class dyan si Kuyan. Hanapon nito si DHCP. May DHCP sigurado. DHCP. Hindi man lang pala. Ini sa Kuya. Dapat naka-off yan. Disable. I-disable lang sir. Sa Indo. Disable. Disable yan. Disable. Tapos sa baba ka yan, may save yan. Sa baba yan, may save yan. Pag Save. ka-environment ka ni. Save me po, sir. Yan, save nindo. Yan. Ayan. O, di naka-disable na. O, nindo ang matugdo sa Indo. Grabe. Naka-video man, sir. Naka-video. Very good. Basta ko sa disable dapat ha, DHCP server. Ayan. O, hindi pala ang pangalan nyo. Ang password niya ini. So ito. Security. Eh, wala yan. Basta class ha, hanapon dito, basta magamit na ako. Hanapon nito si DHCP. Tapos, sa kuya kaya ko, pero sa Indo, Disable. disable. Ano, may button man. Disable dito. Tapos, siyempre save. Puntas ka na, Ibig sir. sabihin, si DHCP kang router ko, Next mo na. naka-disable na. E pag okay na yan, saka lang ako ma-add rule. Doon ka na ulit. Yun na to. Ano, kaya pa ba? Kaya sir. Okay, padagos ta ha. Sige po. Medyo komplikado lang inyong duwang na ino. Kaya, add rules. Yan, next. Next. Next lang yan. Tapos, DHCP. Ayan. O, pag click ko to, Sir, Bertarol. Ayun. baluwas ini, Add feature. add features mo lang. Selected na siya. Next. 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 Tapos, next. Install. Then, install. Yun, simple. Sabi na. Ano? After installation ng gigibon, configuration kiraray. Ano ka itong Active Directory domain? Pagka-install mo ng rules, kahit kung katong i-promote mo pa into domain. O ngunyan, parehas man. Pagkatapos Ano, install tip? ng Active Directory, ma-configure pa kita kang DHCP na dapat
Iyon na ini ang nagtataunin IP IP address. Kaya, susunod na ha. Server. Sa Monday, kamo .testa.com. na ma-perform. Agoy. Batid lang ako kung nag-iipulin daw. Simple lang ano. Kaya lang alo yun, gituhon. Tawag sa simple. Talagang pampasunog oras ini. Alo yun, gituhon. Ang mga inot na master ta, sana pag-abot di ba master ta. Adalan ko yun yung Sabado Yan. Domingo. Ha? May walong service. Sa YouTube, ikaw mo kanya sa YouTube. Diba? Sa Inpa. Pag din ako sa YouTube, Ang sa YouTube gaya, ang pagka-English niya, makibayad man. minsan May hindi ko mga Tagalog naintindihan. mong kaning class. May mga Tagalog Yun mong ang pag sir. kaini. So, mas magayon, kung gusto nindo, dalalo nindo. Tapos na po sir. Yan, tapos na. Complete. Walat lang. Tama configure pa kayo yan. Yan, hindi Yan, na to. tapos Diba? O pag close mo man yan, again, bawa, ay, sir, na-close ko. May Diba, notification. Diba? Bawa, complete DHCP configuration. Click mo yan. Yan, mapundaman kita. Next. Diba? Nagsulag kita ng DHCP, makonfigure na kita mo yan. Next. Tapos, next mo lang. Pumayo. Mapalan next. Commit. Commit. Ayan. Pagkatapos na yan, dan, close. Close. Ayan. Yun na. Diba? Yan, dua. Paano na matawin yung IP address? Diba? Una nyo tapos na. Diba? Paano po ni matawin yung IP address? Hindi na. Sa tools, sa tools, hindi po ha, pag-click din do kayan, may mga makikita mo dyan na DHCP ni. Diba? Ito, may makikita ko dyan na DHCP. I-click nyo po yan, tapos, saka tayo gagawa ng IP address na ibibigay nitong server. Paano? Dito, sa left side niya, click mo lang yan. Dito po sa IT version 4, magaan tayo dyan ng scope. Pwede right-click, then new. Right click pa. Paano? Ulitin ko ha. Right Paano click. natin configure DHCP? Tools. DHCP. Pagdating dito, maximize mo yan para makita mo talaga. Then Right dito click class, pa. i-click mo lang yan. Then, lalabas yung dalawa. Version 4, saka version 6. Punta po kayo ng version 4, right-click, tapos, right-click, i-click mo po yan para bumaba yan, tapos mag-create ka ng panibagong scope. By right-clicking, Right-click. New scope, ito na po New lalabas scope. niya. Wizard naman yan. Wizard naman. Next. Then, ano pangalan? Halimbawa, pangalan ng scope ay my scope. Depende na sa inyo. Saka depende Kiss mo yan na sa lang, pangalan. kiss. Basta may pangalan lang. Then, kahit wala ng description. Next. Then, pagdating dito, yun na lang yung address na ibibigay nito. Kasi siya na magbibigay ng IP address, kaya dapat, as administrator, ikaw maglalagay dyan kung anong IP address ang ibibigay nito. Kaya, simulan natin sa pinakasimula. Kung simula niya, Itong 1.1, kung sasabihin sa'yo, 20 users lang ang pwedeng mag-connect dito. Ang itatype mo, 192.168. Simula ko sa 1 dito, hanggang 22. So, ito. Ay sir, sabi mo sir, 20 lang. Bakit 22? Yung 1 kasi, itong nauna, ginamit na yan ng router. Ibig sabihin, 21 na lang. Anong IP address ng server natin? 192.168.1.10. Ginamit na din yung 10. Video ah. Kaya dapat, ang matira, 20 pa rin. Kaya nilagay dyan 22. Kasi yung dalawang IP address, nagamit na. Nakuha natin. Yes. Kapag nalagay natin ng 20, that is wrong. Bawa, 10 ngayang user ang pwedeng mag-connect dito. Pwede ilagay mo, 12. Ano? Kung 100, ilagay mo dyan, 102.
Laging ganun ha. Kasi sir, di ba? May additional na 2 ports. One talaga sir sa end IP address mo. Kasi yan na server ang IP address ng router mo. Diba? Diba, tanda natin? Diba dito sa inyo ganyan ang simula. Pero sa akin, syempre, ang router ko kasi 192.168.1.1. Kung dun sa last ko, since 100, nilalagay ko ganyan. Pero sa inyo, kung 0 ang router ninyo, di ba? 0 din yan. So, 0 tama yan, pala. 100. Ano po? Yan lang, huwag lang kakalimutan. Okay? Then, sunod niyan, next. Diba? Next mo lang yan. Next lang. Hanggang sa matapos yan. Next mo lang. Sige ka lang, next yan. Hanggang sa matapos yan. Finish. Tapos na. Kaya pag nag-check ako dito, na naglagay ka ba ng address dito, makita ko yan, nakalagay ka. Kung 20 lang dito, 22. Address. Diba? Ganyan. Kaya, ibig sabihin, pag nagawa mo yung class, etong server, lahat ng document dito, automatic, bibigyan nito ng IP address. Kaya yung katabi niyang Windows 10, magkakaroon na yung automatic ng IP address dahil dito sa server. Kaya lahat ng computer na magkoconnect dito sa server,